Hello guys! Today I will share with you our journey going to Mount Pulag Protected Landscape. Located siya sa Kabayan, Benguet. Kaya kami pupunta doon kasi we will try to ascend it and reach the summit. Yan. So, ang ginawa namin is DIY lang. We bought our own vehicle para less hassle. So, kung balak nyo rin pumunta doon at mag-DIY, watch this video. Mas pinili nga namin mag-DIY kasi beginner hiker lang kami para may chance pa mag-back out. Joke lang. DIY kami para hawak namin yung oras and no pressure from other people. Yan. So, coming from Antipolo City, we left at around 5:30 on a Sunday. Kasi balak namin umakyat ng Monday. So, one day before, minake sure namin na andun na kami para mag-acclimate yung katawan namin sa height kasi mataas yung lugar na yon. Yung route nga pala na pinili namin is to pass through Baguio City. So, dumaan kami ng NLEX, SCTEX, and TPLEX, tapos Baguio. Then, after Baguio, Benguet Nueva Vizcaya Road, papunta sa DENR office. If you want na mag-commute, pwede rin kasi may nakasabay kami, nag-commute lang rin sila. So, from Baguio, take a taxi na dadalhin kayo dun sa terminal ng papuntang Bocod. Then, pagbababa na lang kayo dun sa intersection papuntang Mount Pulag. Yan. Yung route nga pala na ito, madadaanan nyo yung Mount Camisong, tapos yung Ambuklaw Dam, makikita nyo yung parts nun. Tip ko nga rin pala, bago kayo pumunta dito sa Benguet Nueva Vizcaya Road, mag-withdraw na kayo, tsaka maghanap na rin kayo ng gusto nyong kainan kasi wala nang ATM from this point on. And then, yung mga kainan nila, mostly cash basis lang. Tapos, yung kainan nila, kung hindi kayo mapili, masarap naman yung mga pagkain nila. Medyo mas pricey lang. Kasi siguro sa location lang din nila na napakalayo nila from sa bayan. Tsaka isang tip rin lang, i-weigh nyo maigi yung kung ano yung gusto nyo. Kaya kami, nag-DIY kami. Mas nakamura kami sa mga fees pero nakain rin naman siya ng expenses namin sa gasoline and toll. So, i-weigh nyo kung anong mas prefer nyo, kung yung hassle-free na merong transportation from Manila or yung you take your own time, you handle your own time, mas makakamura ka pero you shoulder your own expenses sa gasoline, toll, sa food. So, make your own research regarding the expenses. So, around 1:30 nga, nakarating na kami dito sa DENR office. We parked at the Benguet State University sa covered court nun. Wala kasing pasok niyan, so yung covered court nila pwedeng gamitin as parking lot. If wala ka pa ngang med cert, pwede ka namang kumuha dun sa tapat ng DENR office. Merong building sa tapat nun sa second floor. So, kukuhaan ka lang naman doon ng BP, ng oxygen, tapos tatanong lang kung meron kang condition. Bali, 150 per head yon. Yan. Noon, babalik ka dun sa DENR office para magpalista for the orientation. Yung orientation na to, meron video na ipapakita sa'yo, yung mga do's and don'ts, tapos yung facts din about Mount Pulag. Tumagal ng around 30 to 40 minutes yung orientation and at that time, 4 lang kaming naka-attend kasi kami na yung last for the batch na aakyat ng Mount Pulag for tomorrow. Dahil parehas nga kami DIY, napag-decidean namin na maging isang grupo na lang kami para makatipid din sa guide fees. Kasi yung guide, pwede siyang mag-guide ng up to 5 persons. Ilalagay ko pala sa end ng video yung breakdown ng expenses namin.
like DNR entrance fee, environmental fee, ECTF fee. After nga palang umakyat ng Mount Pulag, kailangan mo ring dumaan ulit dito sa DENR para mag-sign out and then kunin yung certificate mo na nakaakyat ka ng Mount Pulag. Optional naman yung certificate, may bayad siya na 50 pesos. After namin dyan, dumiretso na kami sa ranger station. So, yung sabi dun sa orientation, yung location ng DNR office is nasa around 1,400 meters above sea level. Yung ranger station, plus 1,000 meters above sea level. So, mataas siya and matatarik yung daan. Pero maganda naman yung view. Napakaganda ng weather nung time na yun. Tapos makikita mo na yung may sea of clouds na nagro-roll papunta doon sa mountains. Community na rin dito sa taas sa paligid ng ranger station at maraming mga homestay na pwede mong pagpilian lalo na pag naka-DIY ka. So dito naman sa ranger station, magre-register ka din. Need mong sabihin kung saan homestay ka lalagay ng gabi kasi doon kayo magmi-meet up ng iyong guide na ibibigay rin sa iyo after. After dito sa ranger station, pupunta naman doon sa barangay. Malapit lang, walking distance lang siya. And then, after magbayad ng barangay fee, pupuntahan mo naman sa katabing building yung sa kuhaan ng guide. So, sila yung mag-a-assign ng guide sa grupo nyo. And then, sasabihin mo lang kung saan kayo mag-i-stay para doon kayo mag-meet up. After namin kumain and maghanap ng homestay, ayan, magpapahinga na muna kami kasi ang call time namin bukas is 1 a.m. So, mag-ready kayo ng panlamig kasi dito pa lang sa homestay napakalamig na. Around 4 p.m., nasa 14 degrees na yung temperature dyan. And then, umabot ng 7 degrees ng umaga. As promised, ito na yung breakdown ng expenses namin papunta dyan. And yung